po, magandang hapon. Ayan guys, nandito kami sa Bella Vista Gentry project po namin. Ayan, alam niyo naman pagpatapos na, asikaso na po talaga namin yan ni Ray. So guys, napakita ko po sa inyo, nandito po ako sa balcony. So bali guys, ang unit nila ma'am is ganito. Ayan, kung mapapansin nyo, townhouse. Pero kung ikukumpara natin yung sukat sa Lumina, mas mahaba po ito. At the same time, mas malapad. Mas malapad po siya. Siguro nasa lagpas 4 meters po ata ang pinaka lawak niya. So, nandito po ako sa balcony. Ayan. Meron siguro mga 2 to 3 meters na extension, front extension, tapos ibabalcony mo. Dito pwede na kasi parang hindi na sila hawak ng developer. So, nandito tayo. Yung bintana po natin is papalagyan niya ni ma'am ng sliding. Tapos, ginawan po yan ng grills. Grills na nabubukas-sara. So, mas maganda yan na bukas-sara kasi once na gusto mo linisan yung bintana, madali lang. Malilinisan mo sa loob, malilinisan mo rin dito sa may labas. So, dito po, naka-tiles tayo. 40 by 40 po yan. Same lang ang tiles natin sa balcony tsaka sa garage. Maganda rin na hindi na natin iniiba-iba. Konting design lang okay na yan. Tapos, ito po, yung tatlong kwarto to, yung dalawa po is may AC. Ayan. Andito po yung condenser nila. So guys, dito naman, magkakaroon tayo ng fluted panels. Hidden door din ang peg neto. So, yung kasi ang gusto ni ma'am, may konting accent dito. So, fluted panels. So, ito po yung pinto niya sa main door. Nagamit pa rin. Actually, panel door to. Matibay pa siya ha. Ginawa na lang namin ng paraan para magamit pa rin siya. So, dito po natin ilalagay yung ating fluted panels. Ayun. Pinto, magaan lang naman siya. Bumibigat kasi pag nilagyan mo ng door closer, medyo mabigat. So, ang oras po dito ngayon is nasa 1 PM na po ata. Tuwing hapon umuulan. So, yung unit ni ma'am, na-testing po ng ating team kasi yung iba nag-i-stay in. So, pag malakas ang ulan, alam po nila kung saan may leaks. Ayan. So, si Ray gumagawa dito ng hidden door. Patingin yung bag ko nandun Yung bag ko nandun, patingin. So guys, tulad po ng nasabi ko, mas mahaba po yung unit dito sa Bella Vista Gentry. Malawak din siya. 3 kwarto po ito. Ayan, ito yung master bedroom. 3 kwarto, iba-iba po yung pintura sa loob. So, carry naman yan. Ayan, sige, testing muna. Okay, takpan. Wala kasi. Pan pa lang. Sa ano kaya? Diyan sa gilid bro. Ayan, tinetesting po nila yung ating AC kung gumagana. Kaya hiniram pa namin kay ma'am yung ating remote. Tapos, at the same time, may kabit na rin po yung ating remote kasi meron siyang holder. So, bali, ito po yung gagamitin namin UV board sa may dining. Sa supplier ko, nasa 1.8. 1.8 po yata ito. Kay ma'am, hindi ko alam kung magkano ni ma'am ito nabili kasi siya po ang umorder nito. 3 kwarto, iba-iba po yung pintura. Paglabas po ng mga kwarto, bridal white, pababa. Ayan po itsura ng bridal white. Para lang siyang puti, pero para siyang may halong para siyang gatas. Para siyang gatas na pintura. Parang ganun ang peg niya. Tapos dito po, yung mga hamba natin, gold din po yan. Actually, sinuggest ko na rin po kay ma'am kasi ang cornisa natin is gold. So, kung mag-iiba-iba, parang pagiging off pa siyang tingnan.
Kaya naging suggestion ko po, gold na lang. Medyo mahal lang yung gold na pintura, pero syempre, given naman yun, talaga magastos ang renovation. So yung hamba, yung kornisa, at maglalagay din po kami ng baseboard paint kasi parang maganda, mas maganda siyang tingnan. Ayan. So dito, may baseboard paint tayo. Ito yung grills natin, hallway grills. According sa may-ari, ang gusto niyang pintura dyan, yung sa pinaka handrail o gabay is gold. Tapos, the rest is tool white. Tool white po yan. So parang white pa rin siya, di ba? Pero may combination. Maganda rin kasi kung gagamitan mo ng dalawang kulay. Yung pinaka-design po ng grills, ng gate, nagkakaroon po ng buhay. Minsan kasi pag isa lang parang wala. Parang simple lang. Ito yung ating second room. Ayan po. Iba rin po ang kulay nito, cloudy gray. Tapos dito po sa dulo, ano bang kulay dito? Nakalimutan ko na, medyo dark gray po dito. Stone gray, ayan. Tapos may AC po dito. Ayan siya, oh. Hindi lang pantay yung pinaka-flooring kasi hindi namin alam, siguro yung ginawa yung setting, yung extension nila, ganyan. Bakit ganyan, di ba? Dapat nakapantay yan eh. Pero, syempre, bahala na po yung may-ari dyan. I-consider na lang po nila. So, ayan po yung ating molded door na pangmayaman. Tapos, naka-install na rin po yung ating smart lock. Ayan po, si Ma'am po umorder. So, ganyan talaga eh. Meron ditong poste. Actually, ginawa na lang po ito ng paraan, pero hindi natin pwedeng tanggalin. Ayan, may mga ganyan eh. May mga umbok. Ito po kasi existing na, kumbaga, pinaganda na lang namin. Dito, saktong-sakto lang po yung taas. Wala namang pumalit na bata dito. Kung meron man, saktong-sakto lang din talaga kasi parang ano na siya eh, lagpas bewang na. Parang kung titingnan ko, nasa 1 meter ang taas. Ayan o. Carry lang. Wait lang, ay may kukunin lang ako. So, eto na, dito na ay mahangin. Ipapasok ko lang yung aking bag. Sabi ko dito. Ayan. Ito yung handle ni Mamo. Siya bumili nito. So, hidden door tayo. Tapos, meron tayong handle dito. Tsaka, meron din tayong lock. Mamaya, babalikan ko yan. So, ayan guys, yung gold na ginagamit po namin, sa Lazada ko lang po yan in-order. Meron po sa hardware, kaso malabnaw. Tapos, hindi gold ang itsura. Parang dark siya na mga glitters. Kaya mas maganda to yung nabibili namin sa Lazada. Kaso, matagal lang yan matuyo. Timing lang ang pahid. Ayan. Ito po yung hagdan, itsura ng hagdan natin, no? Ayan po. Okay. Ito yung fluted panels na gagamitin. So, bali guys, ang itsura po ng ating Bella Vista Gentry project. Kung naka-subscribe kayo, naka-follow kayo sa aming page, ibang-iba na po talaga ang itsura. Before, pinoproblema namin yung magiging ceiling dito sa baba, kung bababa, magiging mababa. So, buti na lang nga po na nung nagkaroon ng tubular divider, so, mas maganda palang dalawang cove ceiling ang nailagay. Diba? Tapos yung hagdan nila ma'am na dating walang grills, ngayon meron na. Tapos yung kitchen area po natin, kahoy ang ginamit, local marine plywood.
Yan po yung prepared ng may-ari. Ganito po itsura ng local. So, before kami nagkaroon ng preparasyon dyan, nilagyan po muna ng solignum. Pinahiram po muna yung plywood nito. Pero ang kagandahan din dito sa diskarte natin dito sa Ray House Makeover, yung kitchen area namin is naka-wall tiles po yan. Naka-wall tiles. Yan na rin po yung magiging sapin ng ating cabinet. So, yung mga gumagawa po ng aluminum, yung mga gumagawa po ng mga cabinets, mga aluminum, na mga kahoy, kadalasan hindi na nila nilalagyan ng sapin yung pinakalikod. So, for me, mas magandang naka-tiles. Mas malinis, mas madaling linisin, then tapos kung halimbawa yung pinaka-wall natin magkaroon ng moisture, kung tumagos man, madali lang siyang punasan. And I think hindi maaapektuhan yung ating kahoy. Ang kagandahan kasi sa kahoy, pag ginawa mo siya, pwede mo siyang paglaruan. Pwede mong i-suggest kung ano yung gusto mong pintura, ano yung kulay. Unlike po sa mga aluminum, puti lang, black lang, ganon. So kung gusto mo ng gray, di ba? Madali lang kasi nakakahoy ka. So pintura lang ang katapat niyan. So yung preparasyon dyan, masilya, naglagay ng solignum, naglagay ng primer, nagmamasilya, medyo matapang lang yung amoy. Pero kompleto na po ito, buo na. Kasi meron na rin po siyang mga takip eh. Ayan, may mga takip na yan. Tapos meron na rin po siyang nakalagay na, ang tawag dito, continuous handle. Ayan. So, ayun guys, medyo maingay lang at maalikabok kasi ang ginagawa na po is tinatapos na yung pag-i-install ng tiles. Medyo matapang din yung amoy para sa ating kitchen cabinets. Ayan. Yung ating bathroom po, papasukatan para sa bathroom door. So, si ma'am na lang bahalang pumili kung anong pinto na dito, kung aluminum, kung glass, bahala na siya. So, yung mga ganung bagay naman, pwede naman sila ang mag-asikaso niyan. Tapos, dito po sa bathroom, yung iba pong mga accessories nakalagay na. Si ma'am din po ang bumili nito. Lahat ng accessories, si ma'am po ang bumili niyan. Tapos, naka PVC panels tayo dito. May exhaust fan, isang ilaw. Meron tayong heater. So, meron lang conflicts na nabili ni ma'am na shower. Pagagawan naman siya ng paraan. So, meron naman tayong extra na tiles dyan, kaya walang problema. Yung toilet bowl ni ma'am, okay na yan. Pinto na lang ang kulang, tsaka yung pintura ng kornisa na lang ang wala pa. Halos kompleto na. Tapos linis, tile grout, yun na lang naman. Yung bar counter natin na maliit dito, nagsuggest ako na maglagay kami ng maliit na kahoy dito o tabla para doon mismo kakapit yung ating ilaw para may konting volume. Mag-overlap kami ng konti dito, konti lang naman. Hindi naman nakakasagabal dito pag may dumaan. Medyo plain lang kasi, plain masyado kung wala tayong ilalagay na kahoy. So, dito sa part na to, nagsuggest din ako na lagyan namin siya ng open shelves dito. Kasi andyan yung ating cabinet. So, para medyo maganda lang siyang tingnan. So, meron ditong mga part. Importante to share ko lang sa inyo. May mga unit na hindi talaga pantay. So, tingnan nyo yan, sobrang nipis na, liit na ng seroho. Pero, mas maganda po yan lagyan ng tiles. Tiles ba ilalagay yan? Oo, tiles. So, sinisinsil lang po yung semento.
Pag ganyan po kasing ganyan kalaki ang lalagyan mo ng tile ground, parang ang pangit. So, mas maganda naka-tiles. Given talaga na may mga parts sa bahay na hindi pantay. Pero syempre, kailangan po ng kailangan diskartehan na magandang tingnan. So, dito po sa dining area natin, dito po ilalagay yung UV board. UV board pang accent, combination ng fluted panels. Abangan nyo yan. Tapos dito po yung ating tubular divider. Ang ganda kasi kahit na naka-ano yan sa tiles, tsaka sa may shera board, nagawa ng paraan para pumahid yung mga dugtungan. Ayan. Abangan niyo po yung pintura nito, gold. So marami kaming mako-consume na gold. Ayan. Tapos, ito po yung ating main door. Hindi mo na ikakabit. Bali, ito po, pag napanood po ni Sir yung kanyang unit, nag-add po kami ng mga pintura. Ayan, binili namin sa Wilcon. Ito sa hardware. Ayan, ang dami. So, usually ka naman talaga ang renovation, magastos. Maraming kailangan. So, dito po sa baba, buong baba po to is bridal white non-Davies. Maganda siya. Hanggang hagdan po yan, bridal white kami. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, kung ayaw nyo ng puti, kasi sawa na kayo, try nyo po yung mga bridal white, wind whisper, maganda siya. Para siyang gatas. Parang gatas ang itsura niya. Maganda, malamig sa mata. So, ang kagandahan din na naglagay tayo ng cove ceiling. Kahit sabihin natin mababa lang yung pinaka-ceiling nito. Pero tingnan nyo naman, di ba? Pang mayaman. Sa mga accessories po, si ma'am po ang bumili niyan. Maglalagay pa po kami ng strip light tsaka pin lights. Yan, may mga pin lights pa din, may mga pin lights pa pong ilalagay dito. So, ayan guys, yung pinto, hindi po muna ikakabit. Kasi nga, labas-pasok, baka magasgasan. Dito po sa may front extension, ayan, mataas po dito. Ito na lang, sa itatiles po ng team, ito na lang pong itatiles natin dito. Yung sa garage area, sa front extension na lang po. Tsaka yung nire-repel dun sa CR. Same lang po na 40 by 40, taas baba. Sa totoo, hindi kami mahilig mag-suggest ng mga iba-ibang kulay. Kasi masyado nang off tingnan. So, dito po sa may front extension, yung wall natin dito, pipinturahan din po yan. Na masilyahan, pipinturahan. Ayan, katulad po dito. Tapos, yung gate natin, okay na yan. Si ma'am, yung nabili niya kasi na lock, ito po. Actually, yung ganito po kasing lock, pang pedestrian lang po ito. So, okay din yan, may gamit din yan. Hindi na natin siya matatanggal kasi nabutasan na po yan. No worries kasi yung lock ng ating gate, may sabitan po ng padlock dito. Ayan. Madali lang po yan i-access ni ma'am. Kung halimbawa alis sila, papadlakan lang yan dito. So maganda rin na nagkaroon tayo ng crazy cut o abstract na design. Kasi mailulusot po natin yung kamay natin dito. Ayan. Diba? Ganyan po ang peg. So, dito, malawak talaga. Maganda ditong kumuha ng bahay. So, hindi na ako magtataka na ang daming nakatira dito kasi malawak po yung bahay nila. Kung may sasakyan ka nga, kasya dito. Oh. Kasya po dito yung sasakyan kasi mahaba. So, pali dito, since naka balcony tayo, naka-slab, dito po ang ceiling natin is tawag dito, PVC panels. PVC panels na nilagyan po ng pin lights. Ayan, 3, 6, 9, 12. Tapos itong mga beam, nilagyan po siya ng shera board. Tapos pipinturahan na lang din.
Ayan. So, ang pintura ng ating gate, dalawa lang naman yan. Black tsaka gold. So, buksan natin. Ayan. Buksan mo natin. Ayan siya, oh. O, diba? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan po. Oh, tricolor. Oh. Ayan, oh. Ang ganda. Pang mayaman na talaga. So, dito guys, more on retouching na lang. Tapos naman na halos masilyahan yung ibang part ng bahay. Tingnan nyo yung hagdan natin, no? May cover na, di ba? Dati kasi kitang-kita yung semento dito. So, ngayon okay na. Ang kagandahan po dito sa unit ni ma'am, bukod sa mahaba, tingnan nyo dito yung kanyang living area. Malaki. Malaki. Tapos yung dining area niya, malaki rin. So, tingnan nyo naman, parang sa Lumina, parang ito lang, parang ito lang po yung pinakasukat ng living area. So, maganda tong bahay ni ma'am. By the way, i-share ko po sa inyo, si client ko dito is OFW rin po siya. So, karamihan po sa mga clients namin, OFW, na walang mapagkakatiwalaan, sa amin po, nagtiwala. So, hindi talaga masasayang yung pera nyo sa amin kasi yung trabaho namin, mahal namin yan. Siguro, 6 years na po ata kami. 6 years na po ata kami sa Ray House Makeover. Tuloy-tuloy, walang pahinga, maraming nakalinyang mga projects. So, abangan nyo po kasi hindi na lang po kami sa Lumina gumagawa. Pero, ito nga sabi ko kasi marami nag-i-inquire. Cavite area lang po kami. Kasi meron kami mga pamilya dito, yung mga anak namin nag-aaral, so kailangan naming asikasuhin. Cavite area lang ang galawan namin, kung lalayo, medyo mahirapan kami. Kasi mostly sa amin may mga pamilya, may mga anak. Lalo na ngayon, pasukan na, diba? So sana maintindihan. So guys, siguro itong gentry project namin, nasaan na lang to? Nasa 2 weeks na lang. Kasi pwede na rin po kami mag-umpisa doon sa mga naka-line up namin na project. So tingnan niyo po yung ating pintura, oh. Ayan, ang ganda, diba? Oo. Yung pintura po ng ating cabinet, white lang yan, white. Abangan nyo yan. Abangan. Galaw magalaw. Ayan, tinetesting nila yung AC. Ano, gumagana ba? Ayan yung ating mga hamba, gold din po yan. Medyo matapang lang din talaga yung amoy. May amoy ba siya? Lapos primer na naman. Sa primer, okay. So, ang tapang talaga ng amoy. Parang hihikain ka na. Ito naman si Ray nakahubad. Diyos ko po. Ito yung fluted panels natin dito. Hidden door. Tapos, ayan, uulan na naman po. Pero, ang kagandahan po dito sa unit ni ma'am, na-testing na namin yung bahay kung may leaks o wala. So, guys, abangan nyo kasi malapit na rin po itong matapos. Ayan. Kung gusto nyo pong mag-inquire, mag-message lang po kayo sa aming page na Ray House Makeover. Ayan, nagre-reply po ako agad dyan. Tapos, kung gusto niyo pong updated sa aming mga renovation, ayan, i-follow nyo kami sa aming mga page, Sir Ray House Makeover. Tsaka i-subscribe nyo na rin po kami dito sa aming YouTube channel. Ayan, iba rin po yung kulay na ito, ha. Pero i-reveal ko rin po yan sa mga susunod natin vlog.
So, ayun guys, bali natapos na rin po pala nila Ray yung pag-i-install ng ating UV board. Ayan, napakaganda. Kasama po yung ating fluted panels dyan na si ma'am din po ang pumili. Actually, dito yan sa may sa may dining area. So, ang ganda, di ba? Ang ganda ng pagka-accent niya. May touch of gold. Yun naman talaga yung ating concept ng ating renovation dito sa unit ni ma'am. May white, may brown, may gold, may black. So, maganda. Maganda po yung kinalabasan, lalo na itong mga pag-gold-gold na to. Ayan, no? So, bali guys, i-check natin yung sliding. Yung sliding po dito sa may balcony na ikabit na. So, dito po naglalagay ng tile grout. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Actually sila ma'am, meron na silang existing na sliding window. Pero syempre matagal na yon. Pinalitan na rin. Reflective din pala to, no? Ayan, no, di ba? So, ang kagandahan nito, meron tayong nilagay ng grills for safety. At the same time, pag lilinisan, madali lang. Kasi, malaki yung buka ng ating grills. Ayan po, oh. So, sa loob, hindi ka makikita. Ikaw ang makikita dito sa labas. Kasi nga, parang salamin siya, diba? Ayan, oh, ayos na ayos. Ayos din yung pagkakalagay ng sealant, in fairness, ha. Ayan, oh. Pero tinanggal na nila agad yung sticker, yaw. Tinanggal na nila agad yung sticker. Pero okay na lang din naman kasi halos patapos na rin naman kami. Ayan, oh. Ayos. Kasi kanina, sa baba, nag-i-install din doon. Nakita ko tinanggal na eh. So, ayan, oh. So, sa labas, makikita natin. Ayan po. Ayan ang view sa labas. Pero sa loob, hindi natin nakita. So, okay siya sa akin na. For me, okay siya. Nakasilikon sa labas, nakasilikon sa loob. Okay siya.